Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Regacho family, Panlake family, Belen Regacho, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Geletio Pangco, Merano family, Gomer Elioseda, Nelda Vasquez, Irma Ramirez, Jennifer Jan, Kevin and Lance, Nelly Moya, Moya family, Belen family, Diamante family, Benitez family, De La Rosa family, Cecil and Nicolas Rigodon, Ivan Rivera, Sinaida Raimundo at Saningumba family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldia Lim, Marbet Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Lei Eranista, Eduardo Salido, Ramon and Elis Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emmeline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Amelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato de Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Giletio Pangco, Vanji Villanueva and family, Lolita Ranchero, Jinky Tumanda, Lisa Lago, Felisa Casamayor, Daniel, Diana, Jean, Dennis, Princess Annette Arce, Corazon Guerrero, Christoph Rigodon, Jared Ignalagin, Mark Nathaniel and Ana Maureen Agos, Judith Mayla and Maribel Tropa. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Obencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Egyptia, Janet Lynn, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino de Feo Jr., Father Odon de Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo Anchodora Cordoba, Rosario Brown, Sinaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Andres, Luis Tro Sr., Carmen Bucod, Mereversel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Marvin Clark, Teresita, Romeo, Irene, Ezekiel Sr., Noel, Ricardo, Pedro Morillo, Noli, Rodelio, Edmundo, Ricardo, Norma, Teresita, Remedios, Bishop Nereo Ochimar, Edelberto Adviento, Apolinaria Onag, Conrado, Heidi, Hector Ganaban, Salvacion Narag, Mark Jeff, Adan, Alberto Rubete, Primitiva Rubete, Cynthia Nasi Valera, Teresa Hasco, Mariano Filomeno Sr., Brida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert, Nancy Estacio, Virginia, Marcelo, Luis Pedriño, Alfredo Lim, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Jeronimo Peralta, Gary Onofre, Avila, Guillermo Gelicame, Dolores Paredes, Marilyn, Esteneli Acuña, Teresita, Rolando Gregorio, Leonila, Alberto, Regina Frado, Agapito Palustre, Elizabeth Arweno, Angelo Polea, Leoncio de la Rosa, Maribel Benitez, Elmer Calleja, Renato Alcober, Rosalina Gatdula, Rodolfo, Filomeno, Milagros, Maximino Moya Sr., Rolly Ramirez, Mamerto,
Gideon and Ida Ramirez, Ramon Carbon, Catalina, Rolando, Danilo, Juanito Anamelia Antonio, Magdalena Arce, Jeronimo de los Santos, Corazon Liam, Solemnidad Bagalion, Serapio Coring-Kuting, at Jeffrey Montiveros, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa Regina Shelley. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang may narapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia, ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia, Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Panginoon ko siyang nagwagi, kamatayan ay nagapi, pag-asa't buhay siyang handog na tangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos,
kordero ng Ama. Ikaw nag-alis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Sadusiyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami na nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan, at ang mga eskriba. Kasama nila si Ana na pinakapunong saserdote, si Caipas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinaysiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinibigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tayo pong lahat. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag
at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Tugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Tugon. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon. Kami ay iligtas. At mapagtagumpayin sa layunit, hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Tugon. Batong at dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, ah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, ah, hallelujah. Awa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, hallelujah, ah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Na marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad
ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Biyernes, sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay at unang Biyernes po ng buwan ng Abril. Sa pagpapatuloy po ng kwento na kung saan si Jesus ay patuloy na bumibisita, nagpapakita sa kanyang mga alagad para buhayin muli ang kanilang mga kalooban. No? Hindi naman, siguro, no? Naintindihan ni Jesus ang emosyon ng isang tao dahil si Jesus ay isang tao din, no? Totoong tao at totoong Diyos. Yung kanyang kamatayan ay nagpapatunay na siya po ay tao. At yung kanya namang pagkabuhay ay nagpapahayag ng kanyang tunay na pagka-Diyos. At dito po, no, mas subukan natin na tingnan din kung ano ang nais na iparating ni Jesus sa atin sa kanya pong pagpapakita sa mga alagad. Ikatlong pagpapakita na ni Jesus ito. So, ibig sabihin, mayroon ng naunang dalawa na nagpakita si Jesus. Pero sabi dito sa kwento, matapos yung huling pagpapakita, no, yung pakikipag-usap ni Jesus sa kanila, no, yung pangalawa ay yung nagpakita siya doon sa kung nasaan sila, no, sa silid, kung nasaan sila at ang sabi nga ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. No? Pagkatapos nun, ang sumunod na kwento, sabi ni Pedro, dahil nga si Pedro ang medyo tinitingala na at sinusundan na ng mga alagad. Kung ano sabihin ni Pedro bilang tagapamuno, yun ang gagawin ng kanyang mga kasama. So na umaayon na ito sa kanya. Sabi ni Pedro, mangingisda ako. Matapos to, na magpakita si Jesus. At ang sabi ni Jesus, kung maalala nyo po, no, umayo din kayo, idalhin ninyo ang mabuting balita, yung pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay ipahayag din ninyo. Yun yung binigay na bilin ni Jesus doon sa huli niyang pagpapakita. Pero dito, sabi ni Pedro, mangingisda ako. Nagbalik sila sa dati nilang trabaho. Di ba marami sa kanila mangingisda? Nagbalik sila doon. Di ko alam kung ano bang nasa isipan ni Pedro at ng mga alagad kung bakit gusto nila ulit mangisda. Pero sa kalaunan, sabi nga magdamag silang walang nahuli. Kahit gaano sila ka-eksperto, kagaling, wala silang nahuli. Maliban na lang nung magsalita muli si Jesus sa kanila at sundin nila kung saan dapat ihulog ang lambat, doon sila nakahuli. So, tingnan natin yung aspetong ito. No? Sabi kasi, mangingisda ako. Parang di ba, ang madalas ko pong sinasabi, no? Ang mensahe ng pagkabuhay ay magdulot din nawa sa atin ng panibagong perspective o pagtingin sa sitwasyon na kung ano man ang kinalalagyan natin. Ano man yung katayuan natin, dahil sa diwa ng Pasko ng pagkabuhay, magkaroon tayo ng, yung mindset natin, mabago din. Kasi, di ba, kung may iwan lang doon sa pagpapahirap, pagpapakasakit, pagkamatay, at yun lang yung titinan mo, magagalit ka lang talaga. Pero si Kristo, nagpapasalamat pa kasi kailangan mangyari yun. Kailangan maranasan niya ang lahat ng hirap na iyon. Kaya nang mabuhay, yung tinuturo niya sa atin, tagumpay yun Nagtagumpay siya. So ngayon, balik tayo dito sa mga alagad.
mangingisda ako. Iba yung mangingisda ako na gawain, manghuhuli ako ng isda, kaysa doon sa mangingisda ako. Di ba, no? Nagkakaroon ng pagbabago. No? Mangingisda ako, kaysa doon sa mangingisda ako. Kung ano man, paano mo iintindihin at uunawain na may pagbabago na sa buhay mo. May ibang mission. Mangingisda ka, pero ngayon ay sa ibang pamamaraan at sa kung paano nais ng Diyos tayo magiging mangingisda. Yung talento mo bilang mangingisda, hindi ka mangingisda, yung talento mo bilang mangingisda ang gagamitin ngayon para makakuha tayo, makahuli tayo ng mga tao na sasampa din sa bangka. Kaya nga sa unang pagbasa, di ba? Ito na si Pedro ngayon. Isang mangingisda. Pero ito, nagpapahayag na siya ng tungkol kay Kristo. Nakapagpapagaling na rin siya ng dahil kay Kristo. Isang mangingisda na gumagamit na at ipinapakilala ang pangalang si Hesus Kristo. Mangingisda siya. Pero hindi na yung nangingisda doon sa karagatan, sa tubig, kundi yung paanong manghuhuli na siya at kukunin niya. Kaya nga sabi, no, napakarami at libo-libong tao o 500 kalalakihan, higit pa, yung naniwala na at nanampalataya dahil sa pagpapahayag ni Pedro. Ngayon, sana po sa atin din, Pasko na ng muling pagkabuhay. Nabuhay na si Kristo. Ngayon, paano mo titingnan ang iyong sitwasyon? Ganun pa rin ba? Nandoon pa rin ba sa problema lang siya? Wala bang makikitang may opportunity lagi sa sitwasyon? Ngayon nga po, no, sabi nila, sobrang init. No? Sobrang init na. At namumblema tayo sa sobrang init. Pero mayroong mga taong nagiging opportunity ang sobrang init. Pag napapadaan po ako dito sa areang ito, yung mga warehouse, no? Warehouse ng mga negosyante. Para sa kanila opportunity ito. Bumibenta sila ng maraming inflatable swimming pool. Kumikita sila. Nung nag-COVID, akala natin puro problema. Pero para sa iba, opportunity. Maraming yumaman sa pagbebenta ng face mask. Parang hindi ko alam, no? Sana hindi itong bagong pertussis, bagong virus. Yung iba nag-iisip na ng opportunity. Paano magagamit itong virus na ito para kumita? Kaya lang, yung iba nga, dahil nga sa mindset, naku, kawawa naman tayo, magugutom na naman tayo, no? Wala na naman pasok. So yung mindset. So, baunin natin, no? Kung ano ang ninanais ni Jesus na pagbabago na dapat nating ginagawa sa bawat mga kabiguan, mga pagbagsak, no, na naranasan natin na hindi lang dapat maiwan doon. Babangon tayo, dala-dala yung panibagong pag-asa, dala-dala yung bagong pananaw natin sa buhay. Amen? Nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya na may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan
Naway panibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila na makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin ng dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Egyptia at Jenetlin na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibangin dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga wala pong pasok, kayo po ay inaanyayahan sa banal na oras gaganapin pagkatapos ng pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Lumuhod ang lahat. O salutarisus Dia, que celi pandis ostium, bella premunt hostilia, garobur per auxilium, unitrino che Domino, sit sempiterna gloria, cibitam sin determino, nobis dometim patria. Purihin ang Amang nasa langit, pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, inang kabanal-banalan, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal, at iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Kalinis-linisang puso ni Maria, makapangyarihang saklolo ng mga Kristiyano,
Tamuhin mo para sa amin ang isang tunay at wagas na debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Kamahal-mahalang dugo ni Jesus, iligtas mo kami. Kabanal-banalang puso ni Jesus, kaawaan mo kami. Kalinis-linisang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. O Diyos, maalab naming hinangad na ialay ang aming sarili kaisa ng kabanal-banalang puso ni Jesus bilang pampalubag sa makatarungan mong puot sa aming mga makasalanan. Ika-4 na oras, disipulo. Matuto kayo sa akin na mahinahon at mababang loob. Umupo ang lahat. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Ay dapat lumapit sa mahal na puso ni Jesus upang pag-aralan ang siyensya ng mga banal. Ito ay isang paaralan kung saan ipinangangaral ang tunay na pagmamahal. Sa paaralang ito, ang tunay na kaalaman na siyang ina ng wagas ng pag-ibig ay ibinabahagi. Ito ang kaalaman ng langit na higit pa sa lahat ng kaalaman sa mundong ito. Lahat ay dapat makinig ng maigi sa tinig ng Panginoon na nagsabi, "Matuto kayo sa akin na mahinahon at mababang loob." Upang makamtan ang kaalamang ito, ang disipulo ay dapat humingi ng tulong sa kalinis-linisang puso ni Maria at ng mga makalangit na koro ng mga kerubin. Tumayo ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin ito kaninuman. Sinabi nga ni Jesus, kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw. Sinabi naman ni Jesus sa lahat,
Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito. At ang mawawalan nito alang-alang sa akin ay siyang makapagliligtas nito. Ano ang pakinabang ng tao? Tubusin man niya ang buong daigdig at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili. Ang ikahihiya ako at ang aking mga salita, siya man ay kahihiya ng anak ng tao. Pagdating niya sa kanyang kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Totoong sinasabi ko sa inyo na hindi daranas ng kamatayan ang ilan sa mga naririto hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po muli. Dumating sa mundo si Jesus upang ipangaral sa atin ang kababaang loob at ang kainahunan. Siya ang modelo at maestro sa pagpapakumbaba at sa maalab na pagmamahal ng bawat disipulo. Ito ang aking katawang handog ko sa inyo. Ito ang kalis ng bagong tipan sa aking dugo. Sa pagtanggap nyo nito, tanggapin nyo ako. At buhay na walang hanggan dulot ko sa inyo. Kaninang aking katawang alay ko sa inyo. At inuming dugong binuhos para sa inyo. Tuwing gagawin ninyo ito, gunitain ako. At buhay na bawat tao'y kaloob ko. Luwalhati sa Diyos sa katawang handog sa inyo. Luwalhati sa Diyos sa bagong tipan sa aking dugo. Sa pagtanggap niyo sa akin, ipahayag ninyo aking kamatayan hanggang sa pagparito ko. Lumuhod ang lahat. Ipagkaloob mo, Panginoon, ng lahat, lalo na ang mga pari, relihiyoso, at mga tagapangaral sa mga mananampalataya, ay makinabang sa maningning na halimbawa ng iyong mahal na puso, at huwag silang mawalay sa tunay na landas patungo sa langit. O mahal na Jesus, ikaw lamang ang tunay na paaralan ng dalisay at wagas na pag-ibig.
Ibig kong itago ang aking sarili sa iyo at nang iyong maalis sa akin ang lahat ng kaalamang makamundo at pag-alabin mo ang aking puso ng pagmamahal sa iyo at sa aking kapwa. Laging isinaalang-alang na anuman ang gawain ko sa iba, kaibigan o kaaway, ay ginagawa ko rin sa iyo. Panalangin sa banal na Santisimo. O Diyos, ikaw ang nagbibigay liwanag sa lahat ng mga isinisilang sa mundo. Hayaan mong tanggapin nila ang matatayog na aral at turo ng banal na ebanghelyo. Kay dami ng aral ng kaganapan at kabanalan na nagmumula sa iyong mahal na puso. Ipagkaloob mo na pagkatapos naming tanggapin ang mga ito, magkabunga nawa sa amin ang kabanalan at mabubuting gawain, at kayong mga kerubin, isama ninyo ako sa inyong samahan, at nang ako ay makibahagi kahit paano sa kaningningan na nanggagaling sa mahal na puso ni Jesus. Mahal na puso ni Jesus, isinasamo ko sa iyo na ipagkaloob mo sa akin ang biyayang mahalin ka ng higit sa lahat. Maria, ina ng aking Panginoon at ina ko rin, itulot mong mahalin ko ang kanyang mahal na puso. Umupo pong muli. Ang tungkulin ng disipulo ay maging tahimik at mapayapa upang marinig niyang mabuti ang pangangaral ng Panginoon. Dapat siyang lubos na tumugon sa inspirasyon ng biyaya mula sa banal na puso ni Jesus. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako.
tapat na tagapaglingkod. Nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Ayon kay Santa Maria Margareta, ang tungkulin ng tapat na lingkod ay ang akuin ang pagkamasunurin na patuloy na ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga pari. Hindi man sila karapat-dapat, ang mga pari ay dapat magsanay sa madaliang pagsunod, buong-buong pagtitiwala sa kanilang mga nakatataas, sino man sila. Dapat silang matuto sa pagtakwil ng kanilang sariling kalooban, ang kanilang mga hilig at mga kinawiwilihan upang bigyang halaga ang kalooban ng mga nakatataas at ng Panginoon. Upang makamit ang espiritu ng pagiging masunurin, dapat hingin ng tapat na tagapaglingkod ang tulong ng kalinis-linisang puso ni Maria at ang kuro ng mga arkanghel. Tumayo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Kung pwede ko kayong pangaralan at makikinig kayo sa pagpapayo ng pag-ibig, kung magkasalo tayo sa isang espiritu at taglay ninyo ang kabaitan at habag, pasayahin ninyo ako, magkasundo kayo ng isang pag-ibig at hangarin ninyo ang isang layunin. Huwag kayong padala sa pagtatalo o kayabangan, kundi maging mapagpakumbaba nawa ang bawat isa at ipalagay ang iba na mahalaga pa kaysa sarili. Huwag hanapin ng isa't isa ang ikabubuti ng sarili, kundi ang ikabubuti ng iba. Hangarin ninyo ang na kay Kristo Jesus na. Nasa katayuan siya ng Diyos, kaya hindi niya inaambisyong makapantay ang Diyos. Sa halip, sinaid pa ang sarili sa pag-aanyo niyang alipin at sa pagiging tulad ng mga tao. Natagpuan nga siyang kamukha ng tao. Nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Dahil dito, itinampok siya ng Diyos at bigyan ng pangalang mataas pa sa alinmang pangalan, upang malhod na sumamba ang lahat sa pangalan ni Jesus sa kalangitan, sa lupa at sa kailaliman, at ipahayag ng tanang dila na Panginoon si Kristo Jesus para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kaya nga, mahal na mga kapatid na laging tumatalima sa akin, habang sumasa inyo ako, higit nga kayong tumatalima ngayong malayo ako, at ganapin ninyo ang inyong pagkaligtas ng may takot at panginginig. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo na naisin at gawin ang magbibigay lugod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umupo ang lahat. Ang una at pangunahing layunin ng lingkod ay paglingkuran ang ating Panginoon na nagbigay ng mabuting halimbawa na may kasayahan at pagmamahal.
ang krus mong pasanin kung iyong ibigin, iputong sa akin koronang inangkin, pantubos sa amin. Kung pipiliin habang alipin, sabay tahakin, krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susundin. Kung iyong hangarin, kita ay aliwin at kalingain, lumbay papawin. Kung pipiliin habang alipin, sabay tahakin, krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin, kung iyong naisin, siyang Lumuhod ang lahat. Mahal na puso ni Jesus, sa banal na sakramento, kay dakilang karangalan, ang pasanin ang iyong pamatok ng iyong matamis at bukas palad na pagmamahal na siyang nag-uugnay sa akin sa iyo. Luwalhati at papuri sa kataas-taasan at makatarungan at pagkaibig-ibig na kalooban ng Diyos magpakailanman. Panalangin sa banal na Santisimo. Tanggapin mo, Panginoong Hesukristo, ang alay na aking inihahain sa iyo, naway dalawin ka ng mas madalas at may higit na paggalang sa kaibig-ibig na sakramintong ito. Bilang kapalit, padaluyin mo ang mga puso, ang mga bunga ng biyaya at kaligtasan mula sa bukal ng iyong pagmamahal. Mga banal na arkanghel, tawagin mo ang mga inanyayahan sa piging ng kordero ng Diyos at damtan sila ng kasuutang pangkasal. Mahal na puso ni Jesus, isinasamo ko sa iyo na ipagkaloob mo sa akin ang biyayang mahalin ka ng higit pa. Maria, ina ng aking Panginoon at akin ding ina, itulot mong mahalin ko ang kanyang mahal na puso.
O makapangyarihang pag-ibig ng Diyos, dinurog mo ang mga tanikala ng kasalanan na siyang dahilan ng pananatili kong malayo sa iyo. Tulungan mo akong akitin ang mga kaluluwa para sa iyo. Lahat ng mga kaluluwa na katulad ko ay lumayo sa iyo at hayaan mong matamasa nila mula sa altar ng iyong paglilingkod. Ang katamisang dulot ng paglilingkod sa iyo na ngayon ay aking nararanasan. Isang paglilingkod na nagpapaligaya sa lahat ng mga nagpapasako o misteryo ng kababaang loob sa banal na sakramento ng pag-ibig. Ibinibigay ko ang aking sarili upang parangalan ka. Upang magmalasakit o kahit sa hangarin man lamang, akitin ang lahat ng mga puso sa iyo, O Jesus. Amen. Tungkulin ng tagapaglingkod ang sumunod ng madalian sa mga hangaring makadiyos. Dapat niyang tularan ang pagsunod ng mahal na puso. Alalahanin niya na kahit na ang pinakadakilang gawain na isinasagawa ng walang pagsunod sa Diyos ay hindi tinatanggap ng Diyos, kaya dapat siyang laging handa at masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Umupo ang lahat. Ika-6 na oras ang tagapagsamo. Dahil dito, nailigtas niya magpakailanman ang mga lumalapit sa Diyos sa tulong niya. Buhay siyang lagi upang ipagdasal sila. In God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. Oh, my heart subdues itself before you, since it only for you paints and pain. Not to sight or taste or touch, be credit hearing only, do we trust secure. I believe, for God the Son has said it, word of God forever shall endure. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. Oh, my heart subdues itself before you, since it all before you paints and fails. Madalas sinasabi ni Santa Maria Margarita, ang kaibig-ibig na sakramento ay trono ng biyaya at awa. Isa sa mga dahilan kung bakit si Kristo ay nananatiling kapiling natin sa misteryong ito ay upang akitin ang mga makasalanan na lumapit at humingi ng kanyang awa. Dahil sa alam niyang utang niya sa awa ng Diyos ang kanyang buhay. Dapat isama ng tagapagsamo ang kanyang mga kahilingan sa mga pagsamo ng mahal na puso
upang ang maraming mga kaluluwa ay maaaring patay sa biyaya ng Diyos ay makabangon muli at muling mabuhay sa biyaya ng Diyos. At upang maging higit na mabisa, dapat niyang isama ang kanyang pananalangin sa mga panalangin ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng koro ng mga anghel. Tumayo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Hebreo. Mas mauunawaan ang lahat ng ito dahil sa may ibang paring hinihirang tulad ni Melkisedek at hindi sa bisa ng isang kautusan ng tao kundi sa lakas ng buhay na walang kamatayan. Pinatutuhanan nga na pari ka magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Inaalis ang dating batas dahil mahina nga't wala ng silbi. Walang nagawang lubos at ganap ang batas, kundi paghahanda lamang. Ito para sa magandang pag-asa na makalalapit tayo sa Diyos. Narito pa rin ang sinumpaan ng Diyos. Walang sinumpaang anuman para sa dating pagpapari. Ngunit may sinumpaan naman para sa Kanya. Nanumpa ang Panginoon at hindi siya magsisisi. Pari ka magpakailanman. Kaya isang mas mabuting tipan ang inihatid ni Jesus. Marami ang mga naging pari noon dahil namamatay sila at hindi nananatili. Ngunit hindi naman maaalis ang pagkapari ni Jesus dahil nananatili siya magpakailanman. Dahil dito, nailigtas niya magpakailanman ang mga lumalapit sa Diyos sa tulong niya. Buhay siyang lagi upang ipagdasal sila. Ganito nga ang punong paring kailangan natin. Banal, walang kasalanan o kapintasan, ibinukod sa mga makasalanan at laging mas mataas pa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng mga punong pari na kailangang mag-alay muna ng handog araw-araw para sa kanilang kasalanan at saka lamang para sa bayan. Ito ay minsan lamang niya ginawa nang iaalay niya ang sarili. Mga taong may kahinaan ang itinatalaga ng batas bilang mga punong pari. Ngunit ganap magpakailanman ang anak sa pagtatalagang sinumpaan ng Diyos, pagkaraan ng batas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umupo po muli. Ang tagapagsamo ay dapat maganiyak sa pangako ng mahal na puso. Ipinangangako kong igagawad ko ang masaganang pagpapala, ang mga gawain ng mga nagpaparangal sa aking puso. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunita ko, lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa
sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. At lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan Lahat. O walang hanggang Ama, taglay ang maalab at buhay na pananampalataya at puno ng tiwala sa mga merito ng mahal na puso ni Jesus na iyong anak. Iniaalay ko sa iyo ang mga meritong ito upang makamit ko ang iyong biyaya para sa aking sarili at para sa lahat ng mga nasa panganib, pangkatawan o pangkaluluwa. Ipagkaloob mo, O mahabaging Diyos, ang iyong biyaya sa lahat ng mga nagdurusang makasalanan, alang-alang sa mahal na puso na iyong anak, at gayon din, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio sa kanilang matinding pagdurusa. O walang hanggang Ama, alang-alang sa mahal na puso ni Jesus na iyong anak, ang tanging kalugod-lugod sa iyo, ipagkaloob mo ang biyayang ito. Panalangin sa banal na Santisimo, O kahangahangang koro ng mga anghel, at ikaw aking anghel na tagatanod, samahan mo ako sa pagdalaw kong ito sa Panginoon sa banal na Eukaristiya at kaisa ng mahal na puso ni Jesus. Tulungan mo akong ialay sa Ama ang lahat ng mga gawain at hirap sa araw na ito para sa kanyang higit na kadakilaan at para sa pagpapalaya sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Mahal na puso ni Jesus, ipagkaloob mo sa akin ang biyayang mahalin ka ng higit pa. Maria, ina ng aking Panginoon at ina ko rin naman, gawin mong mahalin ko ang mahal niyang puso. Pakinggan mo, O puso ng Diyos, ang mga tinig na mga nangangailangan. Ikaw ang maging kanilang aliw sa gitna ng kanilang paghihirap, sapagkat iyan naman ang iyong kinalulugdan. O maawaing puso, ang mapagpatawad at ang mga gumagawa ng mabuti sa lahat. Ang pangunahing tungkulin ng tagapagsamo ay gumawa ng mga gawain ng pagmamahal sa kanyang kapwa at ng pagsasanay sa pagpapakumbaba sa pamamagitan ng natatanging mga pagkilos. Tumayo ang lahat. Pagtatalaga ng sarili kay Jesus at Maria. Binabati namin kayo, pinakamamahal na puso ni na Jesus at Maria. Iginagalang namin kayo, iniibig at dinarangal namin kayo. Ipinagkakaloob at itinatalaga namin
ang aming mga sarili sa inyo magpasawalang hanggan. Tanggapin at angkinin ninyo kami ng buong buo. Dalisayin, liwanagin at pakabanalin ninyo kami upang ibigin ka namin, Jesus, sa pamamagitan ng puso ni Maria at ibigin ka, Maria, sa pamamagitan ng puso ni Jesus. O puso ni Jesus, nabubuhay kay Maria at sa pamamagitan ni Maria, o puso ni Maria, nabubuhay ka kay Jesus sa pamamagitan ni Jesus. O puso ni Jesus na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan at ipinagkaloob kami sa iyong ina doon sa Kalbaryo. O puso ni Maria na lubhang nagdadalamhati at nakibahagi sa pagdurusa ng iyong Diyos anak para sa aming kaligtasan. O kabanal-banalang pag-isa ng dalawang pusong ito. Purihin nawa ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Purihin nawa ang Diyos ng pag-ibig na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Naway iugnay mo rin ang aming mga puso at ang bawat puso upang ang lahat ay mabuhay ng nagkakaisa, kawangis ng banal na pagkakaisa ng dalawang puso. Magtagumpay ka o nagdadalamhati at kalinis-linisang puso ni Maria. Maghari ka o kabanal-banalang puso ni Jesus sa aming mga puso, sa aming tahanan at sa aming pamilya, sa iyong simbahan, sa pamumuhay ng iyong mga tagasunod, sa mga puso ng lahat ng hindi pa nakakikilala sa inyo, at sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Itatag ninyo sa mga puso ng sangkatauhan ang makapangyarihang pananagumpay at paghahari ng inyong dalawang puso upang isigaw namin sa buong daigdig ng may iisang tinig. Pagpalain kayo, magpasawalang hanggan, kabanal-banalang puso ni Jesus at nagdadalamhati at kalinis-linisang puso ni Maria. Pagtatalaga kay San Jose, o pinakamamahal naming San Jose, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong karangalan at ipinagkakaloob namin ang aming sarili sa iyo bilang Ama, aming tagapangalaga at aming gabay sa daan ng kaligtasan. Tulungan po ninyo kami upang magkaroon ng higit na malinis na puso at marubdob na paghahangad ng kabutihan. Sa pamamagitan ng iyong halimbawa, naway ang lahat naming gawain ay maukol sa ikararangal ng Diyos, kaisa ng banal na puso ni Jesus at ang kalinis-linisang puso ni Maria. O banal na San Jose, ipanalangin ninyo na kami upang makabahagi kami sa pagkakaroon ng mapayapa at magandang kamatayan. Amen. Lumuhod ang lahat. Santum Ergo Sacramentum Veneremur Cernui et antiquum documentum nobis sedat tritui restet pides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus nur virtus coque sit et
ti abotro che comparsi laudatio. Amen. Amen. Di cielo priestis eis. Ne delectamentum menseabentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passiones sui memoriam reliquisti, tribueque sumus, et annos corporis et sanguinis sui, sacra mysteriam venerari, ut redemptiones suim fructum, in nobis iuditeis insiamus, qui vivis et regnas saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, berus Deus et berus homo, benedictum nomen Iesum, benedictum Correius sacratissimum, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus Sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Magna Mater Dei Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conceptio, benedicta eius Glorio sa Sancta
et Matris, Benedictus Sanctus Iosef, eius castis simus Ponsus, Benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. As Holy Mary, Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. may the divine assistance remain always with us. Amen. Good morning po. Magandang umaga po. Ayun at ipaya, kanyang pagkalingat abad, sa buhay pag-ibig at katangan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayong at ipahaya, kanyang pagkalingat abang, sa buhay pag-ibig at katangan, tanda ng kanyang kaharian.